Hi, isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapwa ko Pilipino, kababayan dito po sa New Zealand at maging outside New Zealand. Our topic for today's or our discussion for today's is tutorial about sa pag-apply ng permanent residency dito po sa New Zealand. Yep, so tama po ang inyong narinig. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-apply o mag-fill up online ng application sa Immigration New Zealand sa inyo pong mga application para sa residency, sa permanent residency. So, i-share ko lang po sa inyo last week may tinulungan akong isang family, which is apat sila sa isang pamilya, na tinulungan ko sila kung paano mag-apply online sa kanilang permanent residency sa awa ng Diyos with less than 2 weeks or like 8 days or less than 10 days na-grant po ang kanilang permanent residency. So sa ngayon, ituturo ko po sa inyo sa mga single applicant, maging sa mga family. So napakadali lang po na intindihin ang question at wala na po kayong may tatlo siyang apat na category or apat, hindi ako nagkamali, less than 5 na categories po ata yon, which is yung una doon, yung kailangan ma-meet mo yung isang category na nakatira ka sa New Zealand ng 184 days per year sa loob ng 2 taon. So 184 days po yon per year. So kailangan nyo yun po yung requirements ng immigration para doon sa isang category. Pag hindi ka naman pumasok doon, like may nahanap sila doon na parang bracket ng income. So para sa atin na mga karaniwang hindi mga doctor, engineer or something ng IT. So mas maigi nang doon tayo sa sa karamihan, sa pagkakaalam ko, sa karamihan sa atin dito sa New Zealand is para doon sa first category na which is yung 184 days per year. So yun na nga, ituturo ko sa inyo kung paano sagutan yung mga form online. So ayun, sa mga family single, kung family kayo, so one time application lang para mas makatipid kayo, which is kung family man yan or single applicant, iisa lang po yung application fee na $240 New Zealand dollars. So ayun, ayun, punta na tayo doon sa aking tutorial online. So unang-una, punta po kayo sa website ng Immigration New Zealand. Punta lang kayo sa immigration.gobt.nz. Ayun. Pagkatapos, click nyo po yung login. Pagkatapos po ng click ang login, hanapin nyo po yung permanent resident visa. And then click login. Tapos pagdating dito, so kung wala pa po kayong Realme account, kailangan nyo pong i-click yung create a Realme account login. So kung mayroon naman po kayong Realme account na, kung kayo po yung nakapag-apprise ng inyong mga visa dati, so click nyo po yung login with Realme. So, kung may existing account po kayo, pag wala po, sa mga wala pong existing Realme account na dating nasa Immigration Advisor nakabase, kailangan nyo pong mag-create. So yun, mag-login lang po kayo dito sa Realme, kung yan. Then username, yan, inilagay ko po yung aking username and then password. Tapos click login. Ayun. Tapos ayan, lumabas na dito yung aking ang window ng immigration website para doon sa aking pag-apply. So, pero itong akin is na-fill upan ko na siya last day. So, nakasave na lang siya, ready for submission. So, ayun. Pupunta tayo dito sa may option. Click ko lang to yung option. Yep. Tapos, continue. So, ayun. Continue. I-click nyo lang yung, tapos click ulit yung continue.
So, di punta tayo muna doon sa identity details. So, kailangan sa first form po ng application, it's identity details. So, ito yung mga katanungan. So, do you have a mononame? So, kung may mononame po kayo, just put yes. Pag wala naman po, no. So, ako, wala naman ako. So, kailangan kong ilagay lang yung given or first name, Roger. Then, apelyido ng ina. And then, apelyido ko. So, yon. Pataas lang tayo. So, dito sa kasunod, may question na, have you ever used any other names? So, kung may other names po kayo na legal name na hindi naka-include doon sa inyong passport o dokumento, so, lagyan niyo po yes. Pag wala naman po, no. Dito naman po sa New Zealand Immigration History, so, ang katanungan dito is, what country or territory will you be in when this application is submitted? So, kung kayo po ay nandito sa New Zealand, so, click nyo lang, type nyo po yung New Zealand. Kung kayo naman po yung nasa Pilipinas during your application, so, ilagay nyo po yung Philippines. So, mayroon nakalagay sa pangalawang question, nakalagay ito, previous client number. So, this will be on any correspondence you have. So, yun. So, andito na yun. Next, mga passport details na. So, date of birth. Kailangan yung date of birth po ninyo, yung nakalagay po sa inyong mga passport. At gender, kung kayo po lalaki o babae or something. Diba? And then, country of territory of birth. So, Philippines. Kung ano po yung citizenship po ninyo sa Philippines, Pilipino naman tayo sa Philippines. So, state or province or region of birth. So, sa akin, yung province ko is Masbate. So, ilagay ko na lang siya. Ilagay ko siya is Masbate. Diba? So, pero ang nilagay ko po dyan is San Pascual Masbate. Parang natab ko yata. Kaya nag-automatic siya. So, kailangan yung probinsya. State or province ang katanungan dyan. So, anong probinsya sakop kayo kung saan kayo pinanganak. So, dito naman sa baba, kung town or city. So, kung saan city kayo or lugar or bayan kayo pinanganak. So, San Pascual ako. So, yun. Dito naman sa national identity details. So, do you have a national identity number? No. So, wala naman akong national card. National identity number. So, wala. So, other citizenships. Do you hold any other citizenships? Wala. Wala naman akong ibang citizenship maliban sa Pilipino. So, pagdating dito, mayroon siyang upload photo. So, kailangan yung photo 2x2 immigration yung pang-immigration na category or 2x2 pro immigration. Pupunta lang kayo sa warehouse stationery. So, just kailangan din ang inyong mga dokumento like visa, passport at ang yung photo ID ay nakasave na sa inyong mga device para pag nag-upload kayo, choose file na lang kayo and then upload. Kasi, di ba? Napakabilis lang intindihin ng mga question. Tapos, yan. So, nilagay ko na yung immigration photo ko, yung 2x2. So, save and continue. So, doon tayo sa next window. So, address and contact information. Dito tayo sa address and contact information. So, nakalagay dyan. So, hindi mawawala yan. Bawat form, nakalagay yung applicant details or applicant name. So, address details, enter details of your current physical location. So, kung nasaan po kayong bansa during your submission, like kung nandito po kayo sa New Zealand, lagay nyo lang po New Zealand. Ita-type nyo lang po New Zealand. And then, your current physical address. Ayun, dito sa baba, your current physical address is yan, yung address ko. And then, is your postal address the same as your physical address? Yes, isa lang naman ang address ko. And then, ito hinahanap, applicant email address. Kailangan nyo pong ilagay dyan. And then, applicant's preferred contact number. So, nilagay ko yung number ko. So,
Kung may mga katanungan din kayo, screenshot yung number ko, pwede kayo mag-text sa akin. And then, applicants, alternative contact number, kung may mga option na lang po ito, yung applicant alternative. So, kung may pangalawang number po kayo, kung busy kayo sa araw, kung may iba kayong gamit. So, tuloy lang. So, punta tayo sa next na window sa eligibility. So, application for a permanent resident visa. Excuse me. So, yun, andito yung mga katanungan niya. So, itong window na to, bawat window, parang isang form isang page ng form, yung parang katumbas. So, yun, andyan yung mga katanungan sa application for a permanent resident visa. So, yeah. So, may mga katanungan dito. Were you the principal applicant of your resident visa application? Yes. Kung ikaw po ang applicant, ilagay niyo pong yes. Pag hindi naman, kung asawa lang kayo or yung partner or anak, ilagay niyo pong no. So kung i-click niyo po yung no diyan, may mga katanungan diyan na ibang question na nakalagay kung kaano-ano mo yung principal applicant. Di ba? Napaka-easy lang, napakadali lang pong intindihin ng mga katanungan. So, yun ang sinasabi ko, no. Pagka mayroon kang kung hindi ikaw ang principal applicant. So, dito naman sa pangalawa, are you applying for a permanent resident visa based on your time spent in New Zealand? Yes. So, kailangan ito na yung requirements dito. Kung i-click mo yung yes, siguraduhin mo lang na nandito ka sa loob ng New Zealand ng 184 days per year during na nahawakan mo na yung resident visa po ninyo. So, simula po nung nakuha ninyo ang inyong mga resident visa, kailangan nakapag-stay kayo sa New Zealand ng 184 days per year. So, kung okay kayo doon, so just click yes. Kung hindi naman, may iba pang katanungan dyan na kasunod. So, it's just yung sinasabi ko kanina na may 4 or less than 5 na categories. So, yan. Dito tayo sa character references. Ito naman sa character references, base ito sa inyong mga criminal records. So, kung kayo po'y may criminal or under investigation na nasa korte na, magsasabi lang kayo ng katotohanan dyan. Huwag po kayong mahiya. So, kung wala naman po kayong criminal record or under investigation or kahit anong klaseng kaso na nasa korte, so just put no. Lahat na lang po no. So, yan. Napakabilis naman po intindihin. Basta, importante yan. Save and continue para sa next form. So, ayun. Dito na tayo sa relationship. Ito yung katanungan na kung saan nagtatanong kung ikaw ba ay married or single. So, kung ikaw ay married, yan. Kung ikaw ay single, so wala nang maraming question. So, kung ikaw ay married, may kasunod dyan ng mga katanungan kung ikaw ba ay principal applicant or ano. Yan. At children, yes, kung may yes. Napakabilis lang naman po intindihin. Save and continue. So, yun. Save and continue. Yan. And then, dito na tayo sa supporting documents. Yan. Person completing this form. Yan. Kung wala naman po kayong yung immigration advisor, lawyer, or consultant, o kung ano bang klaseng tawag dyan, no. Pero kung may nag-assist po sa inyo, sila naman pong sasagutin sa mga katanungan na to. So, may ilalagay po sila dyan na para sa kanila kung may nag-assist po sa inyong immigration advisor or lawyer. So, advice, have you received any assistant or immigration advice relating to it? No. So, wala naman akong nare-receive. So, save and continue lang. Napakabilis lang pong intindihin ng question. So, dito tayo sa supporting documents 2. So, sa guidance, ito yung concern. Are all the documents you intended to upload in English? Yes. Yes, kung English. Pero kung may mga ibang language, kayo na dokumento na i-upload, like Arabic, na mahalagang dokumento, kailangan nyo pong ipa-translate yun. So, yun. Kung wala, no. Kung mayroon kayong kung mayroon kayong upload na hindi English, kailangan kayo mag-no. Pag wala puro English, yes. So, identity evidence. So, yun.
Sabi ko kanina, kailangan yung mga dokumento po ninyo at passport, lahat nakasave sa computer para pag upload na lang kayo ng upload at choose file na lang kayo. Tapos save and continue. Tapos dito na tayo sa sa other evidence. Do you have any other evidence or no? Diba? So, do you have any other evidence to support your application that you want to upload? Yes, pag may yes. I-choose mo yung anong klaseng kategory ng ang dokumento. O kung wala. So declaration. So, I have check and yun, katulad ng sinabi ko na kung anong klaseng type ng kung anong klaseng dokumento ang gusto niyo i-upload. Kung may i-upload kayo, kung may idadagdag po kayo or wala naman, just put it no. Then declaration, I have checked that the documents I have uploaded accurately represent the statements made in this form. And then save and continue. So dito sa review and declare, so lahat ito sa previous, mula sa page 1 hanggang sa last page, ito yung summary, ito yung kabuang lahat. So, i-review nyo lang. Kung may mali, pwede nyo balikan yung yung form na yun, kung ano yun, kung saan kayo nagkamali. I-edit nyo lang. Make sure na bago nyo po i-submit, lahat, tama yung, na-review nyo po. Tapos, I have read and understand the declaration. Save and continue. So, ayun lang. So, napakabilis. So, walang problema. Yan, andyan na. Pag natapos kayo, ayan na. Pag yung katulad sinabi ko na, kung may asawa kayo, just put another applicant. Kung may anak kayo, put another applicant. So, kung 5 kayo sa isang pamilya, so dapat 5 ang naanditong pangalan. Yung sa kasunod sa inyo, dapat kayo. Kung ilan kayo, 5 kayo, dapat 5 din ang lalabas dyan na surname and family name. And then, kung 3 lang. Kung 1 lang. So, yun, wala na. Tapos, pagkatapos niyan, ayun, ang status niya. Ang status niya is ready for submission. So, ibig sabihin, lahat ng form na filled up ko na siya. So, ang kasunod is payment. So, sa ngayon, kasi hindi pa naman maturity hindi pa nasa tamang edad yung aking visa, so kulang pa ng ilang araw. So nag-antay muna ako ng ilang araw para sumakto siya ng 2 years and 1 day or 2 days bago ko siya i-submit at bayaran. So yun lang, dyan sa details na yan, dyan makikita yung sa payment, yung hihingin, yung card ninyo, card number, security code, kailangan. Ayun, salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong pakikinig sa aking munting tutorial. Sana'y naway at nakatulong po sa inyo, sa inyong pag-apply, at good luck sa ating lahat. Kung may kung kayo po may karagdagang katanungan, maaari po lang po kayong mag-comment at babasahin ko po ito isa-isa ang inyong mga comment at magre-reply po ako. At magre-reply ako sa inyo, at kung may mas maano pa kayong katanungan na maaari at kung makatulong, pwede ko po kayong tawagan. Ayun, wag po kayong mahiyang mag-comment, mag-like, paki-subscribe na rin po. At kung may mga katanungan, wag po kayong mahiyang mag-comment para sa abot po ng aking makakaya ay tutulong po ako. Wala pong ibang magtutulungan kundi tayo lamang, kapwa Pilipino. Ayan, salamat po sa inyong lahat, at muli, paki-subscribe po ang aking munting channel, paki-share, paki-like, at pag-comment na rin po kayo. Salamat! Bye-bye!